At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kitang-kita ni Doña Victoria na inakbayan ng kapre si Emma. Sinabi yun kay Rigor, kaya nagpunta kagad sa pulis at humihingi ng tulong. Subalit, ayaw ng pulis dahil takot din sila sa kapre. Samantala, nakalabas na si Daniel sa kinaroroonan niya at nakauwi siya sa kanilang bahay. Isang gabi, narinig ni Rigor na sumisigaw ang kanyang ina at humihingi ng tulong, at kitang-kita niya na tinagay ng kapre ang kanyang ina. Natakot siya at wala siyang nagawa. Nagpunta uli sa pulis, pero bigo na naman siyang makahingi ng tulong. Napag-usapan nila Daniel at Josie na pupunta rin sa pulis para tulungan silang hanapin ang abandonadong bahay na kinaroroonan ni Melinda. Habang nandun sila sa impilan ng pulis, ay dumating si Rigor at sinabi, huliin nila si Daniel at ikulong. Magandang araw po sa inyo, Sargento. Ikaw pala, Daniela. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Sargento, kasi po, kailangang mailigtas si Melinda. Si Melinda? Nako, ikinalulungkod ko, Daniel. Takot ang tropa natin sa kapre. Sargento, hindi po kapre ang dumukot kay Melinda. Hindi kapre ka ba? Pero sinong dumukot sa kanya? Engkanto, tikbalang o aswang? Wala po sa mga nabanggit ninyo, Sargento. Kung wala sa mga nabanggit ko, sinong dumukot sa kanya? Sino? Isang taong ambisyoso, Sargento. Isang taong ambisyoso? Ibig sabihin, tao lang ang gumawa at hindi kapre. Sargento, huliin niyo ang Daniel na yan. Siyang dumukot kay Melinda. Rigor? Ano bang ginagawa niyo, Sargento? Huliin niyo ang kriminal na yan. Kampon niya ng demonyo. Siya ang dumukot kay Melinda. Sargento, siya pong hulihin ninyo. Siya ang kriminal. Siya ang dumukot kay Melinda. At hindi totoong kapre ang dumukot sa kanya. Sinungaling ka! Kaya kailangan kang makulong. Sargento, ano pang ginagawa ninyo? Huliin niyo na siya. Sige na! Mga walang hiya. Hindi hunul si Daniel. Umalis sila at kasama siya. Saan kaya sila pupunta? Kakausapin ko ang mga pulis nito. Magpapasama ako sa abandonadong bahay. Mga pulis, pakisamahan ako doon sa kinaroroonan ni Melinda sa abandonadong bahay na pinagdalhan sa kanya ni Daniel. Ang bastos naman ng pulis na yun, ha? Kinakausap ko, iniwanan ako. Yung isa bang pulis ang kakausapin ko. Sargento, kailangan ko ng backup ng pulis dahil ililigtas ko si Melinda. Andun siya sa abandonadong bahay. Doon ikinulong ni Daniel. Iniwan din ako.
Parang walang gustong magpag-usap sa akin, ha? Mga buwisit kayo. Di bale, yung mga kamag-anak na lang ni Melinda ang kakausapin ko. Pasasamahan ako sa kanila para masaksiyan nila, kunwari, ang pagliligtas ko kay Melinda. At mababalitaan sa buong bayan na ako rin ang nagligtas at mapararangalan din ako. Kailangan magagawa ko ng paraan kagad para isunod ko ang paghanap kina Emma at Mama. Gutom na ako. Wala nang nagbibigay ng pagkain sa akin. Susubukan kong humingi ng tulong. Baka may makarin sa akin. Tulong! Tulungan niyo ako! Ilabas niyo ako dito! Melinda, nasan ka? Si Daniel yun. Daniel! Nandito ako! Sargento, doong banda nagmumulang tinig ni Melinda. Nandito ako! Tulungan niyo ako, Daniel! Oo, Melinda, nandito na kami. Salamat sa Diyos! Magkakalabas na rin ako sa napakadilim na kwartong ito. Sargento, sa kwartong ito ang tinaruroono ni Melinda. Pilitin nating buksan ang pinto para makalabas na siya. Maraming salamat sa iyo, Daniel. Akala ko, hindi na ako makakalabas sa kwartong yun. Hayop talaga ang rigor na yon. Siya pala ang nagpadukot sa iyo at pinagsuot ng itim na damit para ang kapre ang mapagbintangan. Alam kong hindi kapre ang dumukot sa akin. Dahil hindi ganun ang naramdaman ko nang ang totoong kapre ang kumuha sa akin. Daniel? Melinda? Josie, bakit? Anong balita? Melinda! Daniel! Sila Doña Victoria at Emma, kinuha raw sila ng kapre. Ano? Kanino mo nalaman ang balitang yan? Di ba? Naiwan ako dun sa pulis dahil hinintay kong dumating ang mga kamag-anak ni Melinda. Narinig ko na sinabi ni Rigor sa mga naiwang pulis dun. Ano? Baka naman siya ang nagdukot para masolo niya ang kanilang kayamanan. Ha? Oo nga no. Maring ganun na nga. Sige, maiiwan ko muna kayo dito. Uuwi muna ako sa bahay para hindi nag-aalala ang inay sa akin. Sige, Daniel. Mag-ingat ka. Wow! Ang sweet naman. Nakaka-inggit naman kayo. Sandali lang ha. Kayo na bang dalawa ngayon? Ha? Uy! Kahit hindi nyo aminin, alam ko na kayo na. Huy, kapag ikasal kayo, huwag ninyong kalimutan na maging bridemaid ako ha. Kundi magtatampo ako. Isusumbong ko kayo sa kapre. Ikaw talaga, Josie. Para hinalikan ko lang si Daniel, kasalan na agad ang nasa isip mo. Saan ako naroroon? Bakit napakadilim dito? Wala akong makitang liwanag. Sino ka? Ako ang ina ng mga kapre sa lugar na to. Ikaw ang kumuha sa akin.
Parang awa mo na. Pakawalan mo ako. Pakakawalan kita kung aalisin mo ang ugaling matapobre. Itinuring ninyong walang kwenta ang mga maralita. Oo, magbabago na ako. Magbabago na ako, pangako. Pagkainang ninyong ari-arian, ibalik mo sa dating nagmamay-ari. Oo, ibabalik ko sa kanila. Pakawalan mo na ako. At ang anak ko, nasaan siya? Nasaan si Emma? Ang iyong anak ay nasa mabuting kalagayan. Natutulog lang siya. Ginawa namin yon para hindi niya malaman ang mga kasakimang pinaggagawa mo. Oo. Inaamin ko ang mga kasalanan na gawa ko. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ibabalik ko sa mga tawang pag-aari nila, pangako. Basta, pakawalan niyo ang anak ko. Parang awa ninyo. Pakawalan niyo ang anak ko. Mabuti naman at umuwi ka na, anak. Sige, kumain ka na. Nakapaghain na ako. Sabay na lang tayong kumain, inay. Oo, basta mauna ka nang kumain. Abay, andito na pala yung mahal mong anak, Uneng. Ha? Ha? Ikaw pala, Doy. Halika, kumain na tayo. Sabayan na natin kumain si Daniel. Ay, kayo lang ang kumain. Dahil wala akong karapatang kumain dahil inutil ako. Tarantado! Alam kong naamoy mo ang niluto ko, kaya ka lumapit. Inay, itay, huwag na po kayong magtalo. Tama na yan. Kumain na lang tayo. Ito kasing tatay buwi. Nakakainis. Inay, itay, hindi magtatagal. Babalik na sa atin ang mga dating ari-arian natin. Ang lupa natin. At ang mga makina na ginagamit natin sa bukid. Paano pa babalik ang mga yon? Matagal ng pagmamay-ari nila Doña Victoria at napagawa na nila ng dokumento. Kaya pag-aari na nila yun. Sinabi sa akin ng ina ng mga kapre na mababawi na natin ang mga kinuha nilang pag-aari natin. Ano? Nakausap mo ang ina ng mga kapre? Opo, inay. Kaya magiging masaya ang mga kanayon natin. Dahil mababalik sa kanila ang mga dating ari-arian nila na inagaw nila Doña Victoria. Abay, paanong mangyayari yun, ha? Abay, nangangarap ka pa ng gising, ha, Daniel? Nako, hindi na ibabalik yun. Napakasakim ng pamilyang yun. Sa pagkakataong ito, itay, magbabago na sila. Magiging mapayapa na tayo. Wala nang maghahari-harian sa lugar na to. Magiging babalik sa dati. Lahat tayo ay nagtutulungan, magiging pantay-pantay. Walang mahirap at walang mayaman. At maibabalik uli yung bayanihan sa ating bayan. Mabuti naman kung ganon. Sana magkatotoong magbabago na ang mga sakim dito sa atin. Lalong-lalo na ang pamilya nila Doña Victoria.
nabigo ako. Wala na akong nahinga ng tulong para mailigtas si Mama at Emma. Mabuti naman at dumating ka na, iho. Mama, nandito ka na. Oo, kasama ko na si Emma. At nandun siya sa kwarto niya natutulog. Mama, mabuti naman at pinakawalan kayo ng kapre. Pinakinggan niya ang pakiusap ko. Hindi ikaw ang pinakinggan niya, Rigor. Anong hindi ako? Bakit? Sino ba bang nakiusap sa kapre? Sino, Mama? Sino pa? Di si Daniel. Ano? Si Daniel? Hindi ako naniniwala, Mama. Ako ang nakiusap sa kapre, hindi siya. Sinungaling! Mama, sandali lang. Bakit nandito sa labas ng mga dokumento ng lupa na yan? At ibang ari-arian natin, Mama? Anong ibig sabihin nito? Anong, Mama? Ibabalik ko na sa mga taong dating nagmamay-ari ang mga yan, Rigor. Ano? Bakit ninyo ibabalik? Sa atin ang mga yan, Mama. Hindi pwede yan. Hindi. Ito ang kapalit ng pagpapalaya sa amin ng kapre. Hindi, Mama. Hindi ako makapapayag. Akin ang mga dokumentong ito. Huwag mong pakialaman ang mga yan, Rigor. Ibabalik ko sa mga tao na dating nagmamay-ari. Kung hindi, magagalit ang mga kapre. Mapaparusahan tayo! Melinda, anong imbitasyon to? Ang bango pa ng sobre ah. Buksan mo at basahin mo. Sandali lang ah. Imbitasyon para sa kasal ninyo ni Daniel? Naku, sabi ko na nga ba eh. Talagang kayo na. Napakasekreto nyo naman. Hindi ko man lang nalaman na kayo na pala. Ako ang tuloy ninyo. Kaya dapat ako ang bridesmaid ninyo sa kasal ninyo. Wow, nakakaingit talaga kayo. Ang bait-bait ng napangasawa mo, Melinda. Sana makatagpo rin ako katulad niya. Oh, bakit? Ayaw mo ba si Rigor? Ano? Si Rigor? Naku, magpapakamatay na lang ako. Hindi ako magkapapayag na maibalik pa sa dating nagmamay-ari ang mga lupa na yan. Ahadlangan ko. Ayan. Tulog na si na, Mama. Tema. Pasensya ka na, Mama. Kailangan gawin ko ito sa iyo. Ihahanda ko ang baril ko. Tapos babarilin ko sa ulo. Ayan. Hindi niya namalayan na nandito na ako sa kwarto niya. Ngayon, ito para sa'yo. Patawarin mo ako, Mama. Ayokong mabagi pa ang mga ari-ariya ng mga tao. Akin na lahat ng mga ito. Demonyo ka, Rigor. Bakit mo ginawa ito sa akin? Buhay ka pa. Mapuputukan pa kita ng 2 beses. Ayan.
wala na akong kahati sa mga ari-arian. Akin na lahat ang mga ito. Si Emma, siya ang isusunod mong papatayin. Bakit kaya ganitong pakiramdam ko? Parang kinakaman ako na hindi ko maintindihan. Ang init ng buong katawan ko. Igor! Sino ka? Kapring babae. Layuan mo ako. Layuan mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Napakasakim mo! Ang katulad mo'y pinaparusahan. Kaya tanggapin mo ang iyong parusa. Anong gagawin mo sa akin? Huwag. Lumayo ka sa akin. Kundi, masasaktan ka. Lumayo ka, tanda! Ngayon, gagawin kitang ahas na katatakutan ng mga tao at hindi ka na makakahalubilo dahil iiwasan ka nila. Ahas ang iyong katawan mo. Anong ginagawa mo sa akin? Bakit ganito ako? Naging katawan ko. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi! Ang parusang nararapat sa'yo. At hindi ka na basta-basta makakalabas dito. Dahil sasaktan ka ng mga tao. Hindi totoo ito. Naging ahas ang katawan ko. Hindi. Hindi! Dahil sa kasakiman, napatay ni Rigor ang kanyang ina at kapatid. Pinarusahan siya ng ina ng kapre. Ginawa siyang taong ahas at mananatili siyang buhay kailanman. Samantala, ikinasal na sila Daniel at Melinda at naging maganda ang buhay nila. Naibalik naman sa mga nagmamay-ari ng mga lupa na inangkin ni Doña Victoria. Naging masaya at matahimik ang bayan ng San Carlos at di nagtagal, naging punong bayan si Daniel. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Celadinho. Pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Alamat ng Taong Ahas. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula:
Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.